Sa ikatlong araw nga po ng deliberasyon ng impeachment complaints laban sa Vice President, ang House Justice Panel boboto na po sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint ngayong araw. Kaugnay kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, inihayag ni Representative Jervil Luistro ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Justice na boboto na ang komite ngayong araw sa sufficiency in substance na kompleto ang deliberasyon sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso ni Representative Benny Abante at Representative Paulo Ortega. Ayon kay Luistro, kapag idineklarang may sapat na batayan ng ika-3 at ika-4 na reklamo, maglalabas agad ng notice sa respondent na may 10 araw para magsumite ng sagot. Susundan ito ng reply at rejoinder ng tig-3 araw at papayagan din ang pagsusumite ng ebidensya. Tiniyak ni Luistro na ang hearing proper ay magaganap pagkatapos na ng Holy Week, posible sa ikalawang linggo ng Abril. Nauna nang natapos ang deliberasyon sa ika-3 reklamo at itutuloy ang ika-4 bago ang naturang botohan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing chairperson ng House Committee on Justice. Question as to when the hearings will be held, no? This will definitely happen after the Holy Week because we need to provide time for the responsive pleadings. You heard me already, we will be anticipating answer and then reply and then rejoinder, no? 10:33. Tapos we have to give allowance pa to the time, the day, or the period on which the same will be delivered to the proper recipient. Samantala, kinundi naman ni Representative Isabel Zamora, ang nagsisilbing Vice Chairperson ng House Committee on Justice, ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay sa pagdinig ng Kamara kahapon na inilarawan niyang offensive, uncalled for, irrelevant at very unbecoming para sa isang mambabatas. Sa isang pulong balitaan matapos ang pagdinig, iginiit ni Zamora na walang puwang ang bastos at hindi tamang mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay mga kababaihan. Anya, nakakalungkot na nangyari pa ito ngayong buwan ng Marso na idinaraos bilang Women's Month. Ayon kay Zamora, nag-motion siya upang ipatanggal sa record sa naturang pahayag dahil ito ay hindi lamang offensive, kundi wala ring kaugnayan sa tinatalakay na paksa. Giit ng kongresista na hindi naman kailangan magbigay ng halimbawa na may kinalaman sa babae kung hindi naman ito konektado sa subject matter. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Isabel Zamora, ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice. First, there's no need for such comments in any hearing, anywhere. We were discussing the last impeachment allegation. Bakit po niya kailangan magbigay ng ganong example involving an actress, a woman, you know, maski sino pa yun? Bakit po ako nag-react to have it stricken from the records? It was offensive. It was uncalled for. It was irrelevant. And it was very unbecoming of a congressman for him to do that. Kaya naman nagpaalala rin si Representative Luistro sa mga miyembro ng komite na manatiling nakatuon sa paksa ng pagdinig at iwasan ang mga pahayag na walang kinalaman sa isyong tinatalakay. Anya, kung may ilang concerns ang miyembro ng komite, dapat ito ma-raise sa hiwalay na forum at hindi sa deliberasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Representative Jervil Luistro. Reminder simply to focus on the subject matter of the impeachment, no? Definitely, we've been very prompt on that to call the attention of the justice members who are going outside already the supposed discussion of the impeachment proceeding. I understand that they have in mind various allegations which they can probably raise, but as I have said this morning, if they have concerns, they should be raised or articulated in other forum. Mula sa Kamara,
Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.